Sa gitna ng Maynila, sa tabi ng Luneta Park, nakatayo ang isang gusali na tila bantay ng ating kasaysayan, ang National Museum of Fine Arts. Ngayon, ito ay tahanan ng obra na nagpapakita ng talento, damdamin at pagkakakilanlan ng mga Pilipino. Pero alam mo ba, bago ito naging museo, isa itong gusaling pampamahalaan, ang dating Old Legislative Building. Dito nagpulong ang mga mambabatas noong unang bahagi ng ika-20 siglo. Sa mga pasilyong ito, minsan narinig ang mga talakayan tungkol sa mga batas, kalayaan at kinabukasan ng bansa. Ngunit nang sumiklab ang ikalawang digmaang pandaigdig, halos nawasak ang buong gusali. Marami ang nasira. Ngunit matapos ang digmaan, ito ay muling itinayo. Hindi lang bilang simbolo ng arkitektura, kundi bilang simbolo ng muling pagbangon ng sambayanang Pilipino. Taong 1998, sa pagdiriwang ng ating Araw ng Kalayaan, formal itong ginawang National Museum of Fine Arts. Mula noon, ang mga dingding na minsan ay saksi sa mga talakayan ng gobyerno ay naging tahanan ng mga sining na nagsasalita ng puso at kaluluwa ng bawat Pilipino. Sa bawat silid, sa bawat painting, bawat iskultura, may kwento. Kwento ng tapang, ng pag-asa, ng ganda at ng pagiging Pilipino. At sa gitna ng lahat ng ito, naroon ang spolarium ni Juan Luna. Parang pusong patuloy na tumitibok sa loob ng museo. Paalala ng ating nakaraan at inspirasyon para sa ating hinaharap. Ang spolarium ay isang napakalaking painting na ginawa ni Juan Luna noong 1884 habang siya ay nasa Madrid, Spain. Ang obrang maestra na ito ay may sukat na 4.22 meters ang taas at 7.675 meters naman ang lapad. Nanalo ito ng gold medal sa Exposición Nacional de Bellas Artes at mula noon naging simbolo ito ng dangal at talento ng mga Pilipino. Makikita natin dito ang mga patay at sugatang gladiator na hinihila papunta sa madilim na silid sa ilalim ng Roman arena. Isang malungkot na tagpo pagkatapos ng laban. Pero ayon sa mga historiador, hindi lang ito tungkol sa Rome. Ito ay metapora sa kalagayan ng Pilipinas noong panahon ng mga Espanyol. Ang mga nakahandusay na katawan ay sumisimbolo sa mga Pilipinong inaapi habang ang mga manonood at sundalo ay kumakatawan sa mga mapang-aping kolonyalista. Ang spolarium ay hindi lang isang larawan. Ito ay paalala ng sakripisyo at katapangan ng mga Pilipino sa paghahangad ng kalayaan. Ang misyon ng National Museum ay hindi lang basta ipakita ang ating kasaysayan, kundi iparamdam ito sa bawat Pilipino. Ito ay isang bukas na paaralan kung saan ang bawat galeriya ay aralin at ang bawat likhang sining ay kwento ng ating pagka-Pilipino. Alam niyo ba, libre ang pagpasok sa lahat ng sangay ng National Museum. Ang mga gusaling ito ay idineklarang National Cultural Treasures noong 2018
At sa ilalim ng bagong pamunuan, patuloy na pinalalawak ang mga digital exhibit upang maabot kahit ang mga nasa malalayong lugar. Si Josephine naman, sleeping. Tagal niya natulog ah. Hanggang ngayon tulog pa. Ang kiukok, ang pagbisita sa National Museum ay hindi lang basta pamamasyal. Ito ay isang paglalakbay sa ating kasaysayan at kultura. Dito mas nauunawaan natin kung saan tayo nagmula at napapalawak ang ating kaalaman sa sining, agham at kalikasan ng Pilipinas. Makikita natin ang mga obra ng ating mga pambansang alagad ng sining na nagbibigay inspirasyon at pagmamalaki bilang Pilipino. Bukod dito, libre ang pagpasok kaya't bukas ito para sa lahat, estudyante man, pamilya o turista. Sa bawat galeriya at exhibit, mararamdaman natin ang yaman ng ating lahi at ang ganda ng pagiging Pilipino. Kaya kung may pagkakataon ka, bisitahin ang National Museum dahil dito nabubuhay ang ating kasaysayan, kultura at pagkakakilanlan. Kaya kung hindi nyo pa napupuntahan ang National Museum, punta na kayo rito. Libre ang entrance, madami pa kayong matututunan at mararamdaman habang nakikita ang sining ng ating mga bayani. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong kasaysayan at kultura. Ako si Miss Angkasera at tandaan, ang pag-alam sa ating nakaraan ay daan sa mas maliwanag na kinabukasan. Maraming salamat sa panonood. Paka-paka!